Iniimbestigahan ng sandatahang lakas ang umunoy dumaraming foreign students sa bansa. Sa Cagayan, ikinabahala ng 2 kongresista ang dami ng estudyanteng Chinese na mahigit 4,000 umano sa isang universidad pa lang. Ang tugon ng Kapitolyo at CHED sa pagtutok ni Oscar Oida. Nais pa imbestigahan sa Kamara ng 2 kongresista mula sa Cagayan Valley ang anilay pagdami ng mga Chinese students na nag-e-enroll sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa kanilang magkahiwalay na resolusyon, naghayag ng pagkabahala sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Ino D. sa posibleng panganib sa pambansang seguridad at ekonomiya. Sa isang panayam sa DZWB, sinabi ni Lara na nakatanggap daw siya ng mga report mula sa kanyang constituents tungkol sa 4,600 Chinese na nag-aaral sa isang universidad. It's not a question po na against po tayo, mga foreign student. Ang iniisip lang natin, bakit all of a sudden, yung influx nga po ng mga Chinese student dito, at isang pinapangamba po ng bawat isa sa amin dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Nasa Cagayan ang 2 sa bagong EDCA sites bilang bahagi ng kasunduan sa Amerika. At isa rin ito sa mga lalawigang malapit sa Taiwan na may tensyon ngayon sa China. Sa idinaos sa forum ng Higher Education Institution sa Cagayan, itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang sinabi ng mga kongresista at sinabing mahigit 400 lamang ang Chinese students doon. Ayon daw sa report na ibinigay sa kanya ng CHED Region 2. Hindi rin daw niya nakikitang banta ito sa national security ng bansa. I do not see any threat, but that is not for me to say because we have security agencies. As far as I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here. Since I became ARPOC and now PPOC, head of our province. Sinabi ng kinatawan ng Commission on Higher Education sa lugar na dumaan daw sa maigpit na proseso at guidelines ang mga paaralan sa kanilang pagtanggap sa foreign students. This Joint Memorandum Order Number 1, Series of 2017. This is entitled Consolidated Implementing Guidelines on the Entry and Stay of Foreign Students in the Philippines pursuant to the Executive Order Number 285, Series of 2000. So it is embedded in these guidelines all the qualifications, eligibility of higher education institutions to become authorized to accept foreign students. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na napansin nga nila ang pagdami ng mga foreign students sa bansa. Nakita po natin na may bahagyang pagtaas talaga ng bilang ng mga estudyante, not just in Cagayan area but all over the Philippines after the pandemic. Marami po sa kanilang itinuloy po ang kanilang pag-aaral dito sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, mga lehitimong estudyante daw ang mga ito, base na rin sa kanilang mga endorsement mula sa kanilang paaralan at CHED. We receive reports naman po from the school. Every time they renew their visas, ang school po ang nagpapadala sa atin ng information whether the student is still continuing with dun sa kanyang pag-aaral or hindi na po or magwi-withdraw na po. Kapag magwi-withdraw na po ang estudyante, we downgrade the visa and we send the student back po pauwi sa kanila. Nagsasagawa naman daw ng beripikasyon ang AFP kaugnay nito. Pero sa ngayon, may mga sapat naman umanong security ang mga EDCA sites na matatagpuan sa loob ng mga Philippine military bases. We take all of these things seriously, so we are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.